So, magandang umaga ma'am. Ako nga pala si Harshan Samad at ito ang aking narrative story video. Sa video ito, ibabahagi ko ang mga karanasan at pagbabago at mga aral na natutunan ko sa aking buhay. Sabay ng paghaharap at gamit ang mga teori nila Erik Erikson at Bronfenbrenner. So, dito po tayo sa aking simula ng aking istorya. So, umpisahan ko na. Kapag inaalala ko ang aking buhay mula pagkabata hanggang ngayon, marami akong napagdaanan na tumulong para maging kung saan ako maging ako ngayon o maging sino ako ngayon. Noong bata pa ako, simple lang ang mundo ko. Laro, pamilya at pag-aaralan. Yun lang sa tatlo nag-iikot na yun. Isa sa mga pinakatatandaan kong alaala ay ang mga oras na inuubos kung kasama ang aking pamilya. Sila ang unang nagturo sa akin ng pagmamahal, respeto at pagtutulungan. Nung pumasok ako sa paaralan, tutunan ko rin ang halaga ng pagkakaibigan at disiplina. Isa na rin yun sa mahalaga, yung disiplina talaga. Siyempre bilang mag-aaral, disiplina talagang mahalaga sa inyong pagpapasok. Dito ko rin unang naramdaman ang takot at kaba, lalo na kapag may mga pagsubok tulad ng exams o mga competitions. So siyempre, lahat naman tayo naranasan na kinakabahan tayo tuwing nalalapit ng exam. So yun nga. Pero sa mga panahong yun, unti-unti kong natutunan ang pagtitiwala sa sarili at ang kahalagaan ng pagsisikap. Mahalaga talaga ang pagsisikap para naman na tuwing may exam ka, hindi ka na kinakabahan dahil confidence ka sa sarili mo na masasagot mo yung mga tanong sa inyong exam. Yun ang aking natutunan doon. Habang tumatanda ako, nakaranas din akong ng mga mabibigat na sitwasyon. Mga pagkakamali, pagkatalo at minsan ay mga tao o pangyayaring nakakasakit sa akin. Siyempre, di naman natin maiwasan sa ating buhay na maranasan itong mga ito. Tulad ng pagkakamali, pagkatalo o kaya mga pangyayaring masasakit. Tulad sa intrams, example ko na yun, ikaw yung volleyball player, pero na tulad sa akin naman, syempre volleyball player ako, doon mo makikita talaga na kahit anong sikap mo, pero yun talaga, kung hindi nyo talaga panahon, matatalo kayo. Pero yun lang, laban pa rin. Syempre, pero sa lahat ng iyon, natutunan kong bawat karanasan ay may dahilan at lahat ay may aral na dala. So yun nga sinasabi ko. Kahit ano man yung gagawin sa inyo ng panahon, syempre hindi naman tayo kagad-agad susuko dahil nga naman na pagsubok lamang yun. Ayun kay Erik Erikson, dumadaan daw tayo sa iba't ibang paraan ng pag-develop. Sa pagkabata, natutunan kong magtiwala sa mga taong nag-aalaga sa akin, isang tanda ng trust versus mistrust. So ito. Yun nga, habang tumatanda tayo, siyempre, hindi naman natin agad-agad na pinagkakatiwalaan yung ibang tao kung hindi naman natin sila kilala. So hindi nagkakapalibot yun. So habang lumalaki ako, natutunan kong maging mas responsibilidad at independent. Isang bahagi ng autonomy versus shame and doubt. Ngayon, bilang isang young adult, nasa parte ako ng identity versus role and confusion. Sa panahong ito, hinahanap ko kung sino talaga at kung ano ang gusto kong tahakin sa buhay. Marami akong pinagdaanan para kilalanin ang aking sarili. Siyempre, marami talaga tayong pagdaanan bago natin makilala ang ating sarili. Hindi naman minamadali ito.
Kasi ang pagkilala sa sarili ay isang mahirap dahil nga na di mo naman gusto na ipakita yung di mo naman totoong sarili yung syempre pangit na maging peke sa ibang tao, di ba? So yun, nahihirapan ka talagang i-express yung totoong sarili mo. Pero sa pagdaloy naman, nasasabi kong unti-unti kong itong natutuklasan kahit papaano. Pero ayun naman kay Bronfenbrenner, ang ating pagkatao ay naapektuhan ng iba't ibang sistemang nakapaligid sa atin. Tulad ng pamilya, kaibigan, paaralan at lipunan, lahat ng ito ay may impluwensya sa kung sino ako ngayon. Which is tama naman. Kaya, syempre, hindi mo naman talaga makukuha yung sarili mo ngayon kung hindi nakaka-influence yung ibang nakakapaligid sa iyo tulad ng mga pamilya mo, kaibigan mo, kung sino ka man. Kung syempre, bigyan natin example, kung mali yung tao na mali yung tao yung nasamahan mo tulad ng mga kaibigan na bad influence, syempre ikaw naman na kaibigan mo na kaibigan, syempre hindi mo naman sila matatanggihan. Syempre kaibigan mo sila, pero nakadepende talaga sa tao kung magpapa-epekto rin sila. So ang mga bagay na gusto kong sa sarili ko ay ang pagiging matyaga, mapagmahal at may malasakit sa ibang tao. Well, sasabi ko na totoo naman yun. Hindi ko naman talaga minsan, pero pinipili ko talaga yung na binamalasikitan ko dahil naman sa syempre pag di mo na magkilala mahirap naman yun. Pero syempre kahit paano magtutulong naman din tayo. Pero kahit mahirap ang sitwasyon, madalas kong sinusubukan na manatiling positibo. Pero syempre may mga bagay din kung akong gustong baguhin. Minsan kasi sobrang iniisip ko ang opinion ng iba. Well, totoo naman kasi iniisip ko talaga yung yung ibang opinion ng ibang tao kaysa sa opinion ko. Siyempre, yun nga, iniisip ko kung tama ba talaga yung sarili kong opinion. Ganun. So, yun. At madali akong maapektuhan sa mga negatibong bagay. Kaya, madali talaga akong maapektuhan sa negatibong bagay. Tulad ng sa sarili ko rin mismo, siyempre, tuwing exam, pag di talaga akong confident sa sarili, sa mga sagot ko, inisip ko talaga na syempre negative yung naisip ko, tulad ng mali yung nalagay ko na answer, ganun. Syempre di naman natin may iwasan yun na maranasan yun. Pero yun lang, ganun din man talaga sa simula nung bata pa kasi ako, ganun talaga yung nararamdaman ko tuwing exam o may mga quizzes, kasi hindi talaga confident sa sarili ko. Kaya mas nahihirapan akong i-express yung thoughts ko. Sa totoo lang din, habang ginagawa ko ang video na ito, halo-halo ang nararamdaman ko. May saya dahil nakapagkwento ako sa buhay ko, pero may lungkot din dahil maalala ko ang mga panahong mahirap at masakit. So yun nga, naalala ko talaga yung time na tuwing talagang nahihirapan ako sa klase ko. Siyempre sinasabi ko naman sa sarili ko na hindi man ako matalino, ganun. Kahit anong aral ko, di talaga. Siyempre nahihirapan ako, siyempre talaga, di ko rin alam bakit talaga ganun yun eh. Nahihirapan talaga ako. Hanggang ngayon naman, sinasabi ko pa rin yun. Wala tayong magawa kasi ganun talaga yung aking personality. Well, masasabi ko rin na positibo ang karanasan nito. Natutunan kong bahalagaan ang mga taong maging parte ng buhay ko, pero hindi ganun kadali yun. Minsan mahirap ilabas ang emosyon, lalo na
hindi ako expressive na tao. And isipin kung paano ko i-express yung totoong sa sarili ko. So yun nga talaga, totoo naman yung talagang sinabi ko dito na sa kwentong ito na talaga ako expressive na tao. Well, pinapakita ko man din yung yung emotion ko tuwing hindi ko talaga gusto yung bagay na yun. Pero kadalasan talaga hindi ko na-express yung sarili ko. So yun nga, hindi ko rin alam, nahiya ako ganun. Mahiya ako magkwento rin minsan, ganun. Pero wala, ganun talaga eh. Hindi ko talaga rin maiwasan na ganun yung personality ko. Na minsan tinatawa ko na lang yung mga problema ko, ganun yung emotion ko, kahit naman masakit yung nakikita ko, wala, ganun pa rin, parang dead mo na lang, kumbaga. Ang karanasan nito ay nagbigay sa akin ng mga mas malalim na pag-unawa sa sarili ko. Syempre, natutunan kong lahat tayo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan, totoo naman, at mahalaga ang pag-unawa at pakikinig sa iba. So yun, mahalaga talaga makinig sa ibang story, sa ibang tao. Syempre naman kahit paano, baka same pala kayo ng naranasan, makabigay ka rin sa kanya ng advice o makapagtulungan din kayo dalawa upang mas ma-develop yung sarili nyo. Ngayon, mas may empathy na ako sa mga taong dumaraan din sa hirap. Alam kong bawat isa ay nasa iba't ibang parte ng kanilang life stages. At minsan, ang kailangan talaga ay kaunting pag-intindi at suporta. Yung suporta talaga yung kailangan natin sa ng ating buhay, ganun. Simula nung pag-aaral ko, syempre kailangan ko suporta ng aking pamilya para makapagpatuloy ako ng pag-aaral, which is totoo naman kasi malala ko na dati kaya di ko rin alam, dito lang ako parang excited ako mag-aral dati, syempre kay may mga bagong makilala ko, ganun. Saka laruan din nung kinder, naalala ko yung dati kinder, yung talagang habol ko din laruan, mga tuwing uyan naglalaro ng mga personal base, ganun. So sa love story na ito, yung gabay para sa maalala ko ang mga kaya syempre ito dahil itong sa life story na to, ito yung gabay para maalala ko kung yung mga goals ko and dreams ko sa life. Ito yung motivation ko na kahit ano man yung naranasan ko nung bata pa ako, hirap o pagsubok, syempre patuloy pa rin akong mangarap at mag-set ng goals. Hindi naman talaga tayo dapat set ng goals ng basta-basta na hindi naman tayo sigurado talaga. So kailangan din talaga natin palawakin natin isipan natin na hindi lang magstay dun sa problema na yun. Syempre lahat naman ng problema na ayos, diba? Sarili mo rin yung nakakaayos. Pwede naman din hingi ka ng advice sa inyong magulang o kung sino man sa mga kaibigan mo na maayos yung pag-iisip. Which is totoo naman talaga kasi mahirap naman talaga mag-set ng goals sa life kung hindi ka naman talaga sigurado. So yun lang po. Maraming salamat. Thank you.